Welcome to Abnormal Psych with Polly. Sa module na to, pag-uusapan natin ang stress and coping. Ang reference na gagamitin natin ay si Butcher, Chapter 4. So overview ng pag-uusapan natin, dun muna tayo sa definition or vocabulary ng mga terminologies. Pagkatapos nun, pag-uusapan natin ang physical responses ng katawan sa stress. At sa long term, ano ang response ng katawan sa chronic stress and what we call inflammation. At huli, treatment. Alam naman natin na sobrang popular at pamilyar na sa atin ang salitang stress. Pero ano ba ang ibang alam natin tungkol dito? Pagkatapos ng discussion na to, malalaman nyo ang tamang sagot sa mga tanong na to. Sagutan nyo rin itong type A or B personality at saka type D personality. Mapag-uusapan din natin ang vocabulary na tong mga to: sensitize, telomeres, crisis, SAM system, HPA system. Malinaw sa atin na biological ang pinanggagalingan ng pag-uusapan natin tungkol sa stress. Ano nga ba ang stress? Kapag meron tayong mga karanasan, mga pagsubok, tinitingnan natin kung ano ang mga makakaya natin. At kapag ma-estima natin na hindi natin kayang malampasan ang pagsubok, nararamdaman natin ang stress. Dito, maari nating maging katuwang ang stress response para makasurvive sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Maaring maliit na bagay o seryosong bagay. Ang pag-estima ng kakayanan natin ay importante at katuwang natin ang katawan natin para malaman kung ito ba ay iniinda na ang pagsubok na dinaranas natin. Ang stress, kung isipin, ay nasa continuum dahil ito ay dynamic. Hindi lang natin titingnan ang kapasidad natin biologically, pati na rin ang environmental aspect. Dahil nag-interact tayo sa ating environment, meron tayong mga bagay na kinakailangang gawin o meron din tayong mga bagay na gustong malampasan sa pang-araw-araw na buhay. Hindi din naman natin kontrolado kung anong mga kaganapan sa buhay ang pwede nating maranasan. Maaring expected natin sa ating buhay na may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Pero kapag dumating na ang kaganapan, hindi pa rin nating maiwasan na ma-experience ang stress. Halimbawa, kapag tayo ay nawawalan ng mahal sa buhay o kaya naman ay meron tayong threat na o panganib na na-encounter. Maaring ang stress ay dulot ng aktual na pangyayari o kaya naman ay galing sa imagination natin. Kahit na galing to sa imahinasyon natin, hindi natin maaring sabihin na hindi valid o hindi katanggap-tanggap ang stress na nararanasan ng tao. Dahil kapag ito ay naisip na niya at totoo ito sa kanyang loob, hindi natin pwedeng sabihin na gawa-gawa niya lamang ito. Dahil sa karanasan niya, para sa kanya ay kailangan niya ng matinding paraan para mapagtagumpayan ang anumang naiisip niyang pagsubok. Kahit totoo o imahinasyon lang o iniisip pa lang. Ano bang mga characteristics ng mga stressors? Ang stressors, yan ay galing sa environment. Ito yung external force na pinanggagalingan kung bakit tayo nai-stress. Ang mga characteristics niya is ang kanyang severity, kung ganong ka-acute pagdating ng isang stress, chronicity, kung ganong katagal, timing, impact, expectation, and controllability. Ang chronicity, tinutukoy nito ang long-term na stress na hindi man severe ng isang bagsakan, may kinalaman siya sa iniinda natin na pangmatagalan. Ang timing naman, may kinalaman siya sa pagkakasunod-sunod ng stress sa ating buhay. Kung mabilis ang mga pangyayari at iba't ibang
kaganapan ang patong-patong na nangyari sa maikling panahon, maaring tayo ay may kakaibang response sa stress. Kaya importante ang timing. Mas madali tayong makakapag-cope sa stress kung may interval siya na merong panahon para makaahon sa isang stressor bago ang kasunod na isa pang stressor. Ang impact naman ay may kinalaman sa kung ganong kalawak ang naging resulta ng stress sa isang tao. Maaring sa iba't ibang salik ng kanyang buhay ay nagkaroon ng ibang resulta. Ang isa pang importanteng karakteristik ng isang stressor ay kung inaasahan ba natin ito. Kadalasan, ang mga stressor na hindi inaasahan ay mas may matinding impact sa atin. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, hindi naman porket inaasahan na natin na papanaw ang ating mga mahal sa buhay pagdating ng panahon, ay hindi na natin ito magiging source ng stressor. Dahil meron pa rin siyang malaking impact sa atin ng kawalan, ito ay isang malaking stressor sa atin. At ang pinakaimportante sa lahat ay ang controllability. Meron ba tayong magagawa sa pangyayari? Dahil kung wala, maaring ito ay maging pinakamatinding source ng ating stress dahil wala tayong magagawa tungkol sa sitwasyon. Ang negative events o mga hindi magandang nangyayari sa buhay ay kadalasang sinasabing source ng stressor. Pero hindi lang mga negative events. Kasama na rin dito ang mga positive events sa buhay, mga magandang pangyayari sa buhay. Dahil pwede pa rin naman tayong ma-overwhelm sa experience na to. Kapag hindi na tayo makakope sa isang stressor, tinatawag na natin itong isang crisis. Dahil dito, sinasabi natin na ito na yung mga panahon na nagbe-breakdown ang isang tao o nag-exceed na sa kanyang kakayanan kung paano ba mapapagtagumpayan ang isang stressor. Ang pag-cope naman sa isang stressor, isa o maraming stressor, kung tayo ay nakakatayo pabalik, ang tawag dito ay resilience. Tinatawag naman nating allostatic load ang biological cost kapag nag-a-adjust tayo sa stress. Dahil ang katawan natin ay maraming nangyayari sa katawan para mag-accommodate at mag-adapt sa stress. Ito ang ilang terminologies na may kinalaman sa discussion natin. Halimbawa, ang health psychology. Ito ay ang branch ng or subdiscipline ng psychology na nag-aaral tungkol sa epekto ng stress sa physical na pangangatawan ng isang tao. At may kinalaman din dito ang psychoneuroimmunology, pero particular ito sa dynamics ng ating pag-iisip, pati sa ating nervous system at kung paano ito nag-interact sa ating immune system. Ang pinakapopular na gusto nating pagtuunan ng pansin maya-maya ay ang cytokines. Ito ay ang protein chemical messenger na nagsisilbing communicator sa mga immune cells ng katawan para sugpuin ang tinatawag na pathogens ng ating katawan. Kapag merong tayong invader, foreign invader na maaring maging source ng sakit, katulad na lang ng bacteria, virus, fungi, at toxins, ang katawan natin ay merong ginagawa para labanan ito. Kapag tayo ay stress, meron tayong dalawang pathway na dinadaanan sa pag-respond dito. Una na dito ay ang sympathetic adrenal medullary axis. Ayon sa pangalan niya, dumadaan siya sa sympathetic nervous system. Kung maalala nyo ang structural ng nervous system mula sa autonomic nervous system o yung hindi natin kayang makontrol, meron tayong sympathetic at parasympathetic nervous system. Para sa sympathetic nervous system, ito ay ang may kinalaman sa pagtaas ng ating heart rate, pagtaas ng ating metabolism in general, na kapag tayo ay physiologically aroused, ang pupil natin ay nagiging mas dilated
at mas nagbe-breakdown ng glucose ang ating liver para makapag-respond sa fight or flight situation. Kasama na rin dito ang involvement ng adrenal medulla dahil nagre-release siya ng norepinephrine at epinephrine. Ang isa naman ay tinatawag na HPA axis or hypothalamic pituitary adrenal axis. According to its name, nanggagaling siya sa hypothalamus dahil nagsesekret siya ng CTH or corticotropin releasing hormone or CTRH. Tapos, pumupunta siya sa anterior pituitary gland para mag-release ng adrenocorticotropin releasing hormone or ang ACTH. Tapos, magsisignal siya papunta sa adrenal cortex para mag-release ng cortisol. Kung matatandaan nyo, ang cortisol ay may kinalaman sa stress chemicals. Sa mga adolescents na lang, halimbawa, sa mga teenagers, mataas ang spike ng cortisol nila kaya hindi rin sila madaling makatulog sa gabi. Dahil kumpara sa mga adults, mataas ang kanilang cortisol level. Ito ay normal para sa kanila. Ito ang summary figure ng SAM at HPA axis or systems.